Ang problema, marami kasing vloggers, maraming mga political analyst kuno na actually ang intensyon talaga nila magkalat ng kasinungalingan. Yan ang problema. Ginagamit nila ang social media sa kasama. Kung nagpe-fake news ang mga kalaban natin, kung nagkakalat sila ng disinformation, tayo wag natin gawin yun. Sabihin lang natin kung anong totoo. Ang problema kasi marami talagang political vloggers, lalo na sa mga DDS, talagang fake news naman talaga. Disinformation. O ngayon, tinatamaan itong mga kongresista, kaya nagpapatawag na sila ngayon ng investigasyon. Investigasyon versus fake news vloggers. Tama lang po yan. Ang commitment natin, huwag tayong gagamit ng fake news. Huwag tayong magre-resort sa ganyan. Huwag tayong gagamit ng disinformation. Sabihin lang natin ang totoo, maniniwala naman ang tao sa atin dahil totoo naman ang sinasabi natin. Sa totoo lang. Ako, wala akong problema sa bagay na yan. Tungkol dyan sa anong gagawin ng Kamara, magpapasa ng batas para kontrolin ang mga political vloggers, wala akong problema dyan. Pinag-aralan ko itong mga DDS vloggers na to. Alam nyo kung bakit sila ginaganahan mag-vlog? Ewan ko sa inyo kung sang-ayon kayo sa akin. Bakit napakaraming DDS vloggers hanggang ngayon? Marami sila, marami. At saka ang sisipag nila mag-vlog. Alam nyo kung bakit? Kasi ang DDS sa tingin ko, maintained pa talaga ngayon yung mga trolls nila. Ngayon, maraming ganyan ang DDS. Marami silang trolls. Yung mga vloggers ng DDS, pag nag-live sila, basta purihin nila si Sara, purihin nila si Kibuloy, purihin nila si Digong, purihin nila sila Bato, sila Bongo. Kaya makita nyo, halimbawa yung rally ng mga DDS doon sa EDSA's right. Kung nagra-rally doon, 15 katao lang. Tataytilan nila, supporters ni Sara, dumagsa. Ganon, people power sa EDSA. Nagsisimula na. Iyan mga DDS vloggers na yan, pag nag-vlog sila, kahit naman kukunti ang tao na umaattend sa rally, basta ang gawin nila, ang topic nila tungkol kay Digong, tungkol kay Sara, palakihin nila. Kahit kukunti ang nagrarally, sasabihin nila marami. Pag tinignan mo yan, in a matter of 1 hour lang, 2,000 na agad ang nanonood. Kaya imaginin mo, kung isa kang vlogger na DDS, hindi ka sikat hindi ka sikat, tapos magbablog ka, i-cover mo, sasabihin mo, suportahan natin ang Vice Presidente, suportahan natin si Tatay Digong. Pag nag-live sila, automatic yan, 2,100 is watching. Ganun. Sabi ko, wow, kukunti silang nagrarally, tapos pag nag-vlog sila, pag nag-live sila, ang nanonood sa kanila, 2,000, 8,000, 10,000. Sabi ko, bakit nangyari yung ganun? Wala namang saysay ang pinagsasabi. Pero pag nagla-live sila, ang dami-daming nanonood. Alam nyo kung anong tingin ko dyan? Yung mga trolls. Kumbaga, yung mga trolls ng Duterte, pinapatronize nila yung mga vlogs ng mga vloggers nila. Kahit walang saysay yung mga vloggers nila, kahit walang saysay at fake news talaga, dahil may mga trolls na nanonood, lumalabas, ang dami nilang nanonood doon. Kaya pag tinignan mo yung views nila, 75,000, 100,000, 150,000, kung ano-ano lang sinasabi, nagsisinungaling pa, sasabihin niya, dagsa daw ang tao sa EDSA. Pero pag tinignan mo ang nanonood, 5,000, 10,000. Bakit? Yung mga trolls ng DDS, ng Duterte, pinapatronize nila ang mga vloggers nila. Kahit talaga fake news at disinformation, ang tataas ng views. Sa atin kasi organic, wow, grabe naman itong mga DDS na to. Sino ang nagpapalaki ng views nila? Mga trolls. Kaya ginaganahan sila. Kaya tama lang itong gagawin na ito ng Kamara. Imbestigahan na nila yan. Ginaganahan itong mga DDS vloggers magkalat ng kasinungalingan ng mga fake news. Kaya lang, tinatamaan na yung mga kongresista. Di ba? Tinatamaan na sila eh. Come again, sir?